Praise God, God bless Brother Jomar. Praise the Lord. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay dumalangin para sa salita ng Diyos. Mapagpala naming Amang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, mahal na Panginoon. At yun ang dalangin ng aming mahal na Pastor, mahal na Panginoon. Narito kami sa pampong ito, O Diyos, amang banal. Nagpupuri kami sa O Diyos, nagpapasalamat, mahal na Panginoon. Sa amang gandang panahon ito, pinagkaloob mo sa amin sa araw nito. Hallelujah, dalangin namin, O Diyos. Langisan mo, mahal na Panginoon, ang aming pag-aaral sa iyong banal na salita sa pampong ito. Buksan po lahat pakinig at pangunawa ng aming mga kabatiran, O Diyos, amang banal sa iyong banal na salita sa pampong ito. At ganoon din, O Diyos, sa iyong abang lingkod sa ng akin, wala akong magagawa, sa iyo lamang ako umaasa, mahal na Panginoon, na magkaroon ng karunungan, mangaral ng iyong banal na salita sa pampong ito. Hallelujah. Sa lahat ng uri na gawa ng kaaway, sama-sama namin sinasaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kasal. In Jesus' name, praise the Lord po rin ating pinakamamahal na Panginoon. At mga kapatid, tayo po ipanandalian na mag-aaral sa salita ng ating mamahal na Panginoon sa pampong ito. Praise God, purihin ang ating daklang Diyos. At bago pong lahat, mga kapatid, nais ko munang ipaabot sa ating pinakamamahal na Panginoon ang mataas na kapurihan, pagsamba, at pagpapasalamat para sa ating dakilang Diyos sa buhay sa araw nito. Praise God. At narito po tayo, malakas, matatag at malusog, mga minmahal. Taglay mga biyaya at pagpapala nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God at double honor sa mga taong ginamit ng Diyos, mga kapatid. At tayo po ay nakalaya, mga kapatid ko, sa gawa ng kaaway, mga minmahal, sa ating mga pastor, sa beloved son pastors, mga beloved children, na sila ang mga taong kinasangkapan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo po ay pagpalain ng ating dakilang Diyos. At sa inyo mga kapatid, magandang hapon sa inyong lahat, sa lahat ng mga nandirito, sa mga kapatid natin, mga dadihan, mga baguhan. Praise God, magandang hapon sa inyo mga minmahal, at ang mataas na kapurihan para sa ating dakilang Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, purihin ang ating dakilang Diyos. At mga kapatid, napakapalad po natin sapagkat tayo po ay lagi po tayo nag-aaral sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon upang atin pong maiwasan, mga kapatid ko, na tayo po hindi magkamali o magkasala tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos sapagkat sabi dito ng unang Korinto 15:2, sa magitan naman nito, iligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan. Amen? Ang sabi ng Biblia, kinakailangan sa ating pananampalataya, mga kapatid ko, ay magkaroon ng sincere o desire na kung paano po natin gawin o sundin po natin ang mga salita ng Diyos na ating pong napakinggan sa banal na kasulatan. Amen? Upang tayo makatanan sa darating na galit ng ating dakilang Diyos. Kaya't napakapalad po natin, mga kapatid, sapagkat tayo ay tinuruan upang tayo ay matuto at malaman po natin ang mga bagay na dapat nating gawin, mga kapatid ko, upang mapaghandaan po natin ang ating kaligtasan, sapagkat hindi po natin maiwasan ang galit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ayaw at sa gusto ng tao, ito'y mangyayari, mga kapatid ko, doon sa mga anak ng pagsaway. Amen? Kaya tayo natuto, mga kapatid ko, dahil sa turo o aral, mga kapatid, mula sa Diyos, na ito lamang ang tanging paraan, mga kapatid ko, upang tayo makaiwas sa panganib na darating o sa galit ng ating dakilang Diyos. Amen? Sabi ng Bible, dapat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Kaya lagi natin sinasabi, mga kapatid ko, at lagi natin pinalalahanan ng ating mga kabatiran na sa huling araw tayo po ay humaharap sa panganib na kalagayan. Anong layunin upang atin pong mapaghandaan ang panganib na hinaharap po natin?
At nais lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon, maging tapat po tayo sa lahat ng bagay. Maging tapat po tayo sa ating sarili, maging tapat tayo sa ating kapwa, lalo't higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon at sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Upang tayo po mga kabay ko makaiwas sa galit na darating ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin na malakas ang ating dakila at mapagpalang Diyos. Buksan po natin Hebreo 2:3 hanggang 4. Dito sa Hebreo Hebreo 2:3-4. Paano makakatanan tayo kung ating pababayaan o pabayaan ang ganitong dakilang pagkaligtasan na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinapatunayan o pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig. Napawang sinaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Amen. Iyan mga kapatid. Ang salita nito mula sa Biblia ay laging pinaalaala sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na kinakailangan lagi tayong maging handa. Lagi tayong maging alerto, mga kapatid. Sa pagtalima at sa pagsunod po natin sa ninanais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa bawat isa sa atin mga minmahal, mahalagang kaligtasan. At kinakailangan sa bawat isa sa atin maging maingat po tayo sa ating pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Dahil nambiruang tuso ang kaaway mga kabayd ko. Maraming paraan ang kaaway upang tayo sirain sa ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Lalo na sa panahon ngayon mga kapatid ko, ang sabi ng Bible, tayo po ay umaharap na sa panahong mapanganib. Panganib ang ating hinaharap mga kapatid. At kung hindi po natin maunawaan mga kapatid ang salita ng Diyos, mapapahamak po ang tao. Amen? Sapagkat hindi natin maiwasan ang galit ng Diyos. Ito'y darating at darating doon sa mga anak ng pagsaway. Sa mga taong hindi tumatalima sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maranasan po natin ito mga kapatid ko. Hanggat tayo nanatili sa ating kalagayang walang kabuluhan. Sabi ng Biblia. Amen? Kaya noon pa, nakikiusap na ang ating dakilang Diyos about sa atin. Ang sabi nito, paanong makatanan tayo kung ating pabayaan ang gatong dakilang kaligtasan na pinangusap ng Panginoon noong una? Amen. Mula pa sa mga unang mananampalataya ito mga kapatid ko ay sinasabi na o pinaalaala na ng banal na kasulatan sa bawat tao mga kapatid ko na kinakailangan tandaan po natin sa bawat pag-aaral natin, huwag nating kalimutan ang malagang bagay na laging pinapalaala sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon upang huwag masayang ang ating kaligtasan, huwag mapahamak mga kapatid ko. Napakahirap mga malmahal na mapahamak po tayo. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak, kundi nais ang ating pinakamamahal na Panginoon ang bawat isa sa atin mga kapatid mapabuti ang ating buhay. Bawat isa sa atin ay makaiwas sa panganib na darating. Nais ang ating pinakamamahal na pagdating ng araw mga kapatid ko na ibubugso ng Diyos ang kanyang galit mga minahal. Kinakailangan hindi tayo madamay sa galit ng Diyos. Amen. Kaya ang paraan mga kapatid ko, iwasan po natin kung alin yung mga bagay-bagay na maaring makasira, kung alin ang mga bagay na maaring makasira sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Layuan po natin mga kapatid. Maging tapat po tayo sa Diyos. Maging tapat tayo sa ating mga sarili. Maging tapat po tayo sa anumang bagay, mga kapatid ko, na pinaalaala sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon upang maiwasan po natin ang panganib na darating. Amen? Maraming mga palatandaan, mga sign, ipinakita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ngayon upang ang tao ng Diyos ay maniwala, mga kapatid ko, na tayo po'y nasa huling araw na. Amen?
purihin ang ating mahal na Panginoon. Buksan po natin ang Ezekiel. Ezekiel 3. Dito sa Ezekiel 3:9, ginawa kong parang isang diamante na lalong matigas sa pingkiang bato ang iyong ulo. Huwag mo silang katakutan o manglupaypay man sa kanilang mga tingin, bagaman sila ay nangapangimagsik ng sangbahayan. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating daklang Diyos. Nasa iba yung papel? Wala. Ezekiel, nasa ano yan eh? Sa 3 hanggang 9. Dito sa Ezekiel 3 hanggang 9. At sinabi sa akin, anak ng tao, pakainin mo ang iyong tiyan. Mali. 3:9. Sa Lucas tayo. Dito 21. Dito sa Lucas 21, 25-26. At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin. At sa lupa ay magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Nagsipag-lupaypay ang mga tao dahil sa takot at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanlibutan, sapagkat mangangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Amen. Dito sa 28 hanggang 31, datapwat kung magsimula ang mangyari ang mga bagay ito ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang iyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. At sinalita niya sa kanila ang isang talinhaga, masdan niyo ang puno ng igos at ang lahat ng mga punong kahoy. Pagka mga dadahon na sila, ay nakikita ninyo at nalalaman ninyo sa inyong sarili, malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, pagka nakakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito'y talastasin ninyo, na malapit na ang kaharian ng Diyos. Amen. Una na pa 34-35. Datapwat mga ingat kayo sa inyong sarili, baka mga lugmok ang iyong mga puso, katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsumakit ukol sa buhay na ito at dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo, sapagkat ngayon darating sa kanilang lahat ng nananahan sa ibabaw ng buong lupa. Amen. Amen. Pinapag-iingat tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Baka tayo yung ating mga sarili, yung ating mga puso ay mahumaling doon sa mga bagay-bagay na gawa ng sanglibutan at tayo mapahamak. Ang sabi ito, at magkakaroon mga tanda sa araw at buwan at mga bituin, at sa lupa'y magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Magsipang lupaypay ang mga tao dahil sa takot at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanglibutan, sapagkat mangangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Amen. At kung magkagayoy, makikita nila ang anak ng tao na paritong nasa isang alapap na may kapangyarihan at dakilang kaluhatian. Amen. Kaya nga mga kapatid, ang sabi ng Biblia, pinag-iingat po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pagsusumakit ng mga bagay-bagay na uukol sa lupa, na kung saan mga kapatid ko, ito po ay panandalian lamang na kasiyahan. Amen. Subalit ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang purpose ng ating dakang Diyos, yung walang hanggang kasiyahan, yung panghabang panahon na kaligayahan, yung ipagkaloob ng Diyos sa atin.
Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dito sa 28, ang sabi nito, datapwat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo, sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Kaya tandaan natin mga kabay ko, tayo po ay nasa huling araw na, huling panahon na tayo mga kabay ko, malapit na ang ating katubusan. Yung ating paghihirap mga kabay ko ngayon ay temporary na lamang ito. Amen. At sa ating pagtitiis mga minamahal, doon po tayo gantimpalaan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. Konting sakripisyo na lang mga kapatid, aanihin na natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Iiwanan na natin ang lupa nito mga kapatid ko ng punong-puno ng mga problema, punong-puno ng paghirap, pagsubok, at pag-uusig sa buhay. Iiwanan natin to at pupunta po tayo doon na kung saan yung pangako ng Diyos, yung langit, yung bagong langit at buhay na walang hanggan. Amen? Yan ang pangako na ayaw ng Diyos sa tayo po ay mahirapan na. Ayaw ng Diyos sa tayo maghirap o magkaroon pa ng problema. Nais ang ating pinakamamahal na Panginoon bawat sa ating mga kapatid, kukunin ng Diyos bago dumating ang pagkabugso ng galit ng ating mahal na Panginoon dito sa sanglibutan pong ito. Amen. Dito sa 29, at sinita niya sa kanila ang isang talinghaga, basta ninyo ang puno ng igos at ang lahat ng mga punong kahoy. Pagka nangagdadahon na sila, ay makikita ninyo at nalalaman ninyo sa inyong sarili na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kayo pagka nakikita ninyong nangyari ang mga bagay na ito, talastasin ninyo na malapit na ang kaharian ng Diyos. Kaya anong ating nakikita ngayon mga kapatid ko sa ating paligid? Yung mga masamang pangyayari. Yung gira, patayan, kabila kanan, hold upan mga kapatid ko, hold upin ang tao tapos patayin pa, pag nakawan ang tao patayin pa, ganun kasama ang mga tao sa ngayon. Kaya tayo nakalagay na ngayon sa tinatawag na panganib na hinaharap. Amen? Kaya napakadelikado mga kapatid ko na tayo maglakad-lakad sa mga mataong lugar, lalo sa mga Manila. Maraming mga taong masasamang loob, mga minahal. Pag nakita nila maganda yung mga gamit mo, maganda cellphone, hold upin ka. Agawin cellphone mo. Pagkatapos, mga kapatid, takbuhan. Pag hinabol mo, papatayin ka. Ganun kasama ang mga tao sa ngayon. Yun ang ating napapansin sa ating paligid mga kabay ko. Amen? Kaya tayo humaharap sa panganib na darating. Sa ngayon mga kabay ko, napakaraming ginagawa ng kaaway sa ngayon. Amen? Dahil sa mga high-tech na mga gamit na ito'y imbento ng kalaban. Akala ng tao ito'y maganda mga kabay ko. Pero sa bandang huli pala, hindi naging maganda. Amen? Ito'y magagamit natin sa mabuting paraan. Pulit kung hindi tayo marunong magbantay mga kabay ko, sisirain ang ating buhay. Tingnan po natin ngayon mga kabay ko, maraming mga mag-asawang nasisira ng dahil sa cellphone. Mag-text yung babae sa brother o sa lalaki mga kabay ko, pag nabasa naman ng asawa, magagad ang asawa hanggang sa mauwi sa awayan, hanggang sa maghiwalay, hanggang sa magsakitan, magbubugan, kung minsan nauwi pa sa kapatayan. Ganon katindi ngayon ang gawa ng kaaway. Amen? Kaya kung hindi tayo maingat mga kapatid sa paggamit ng mga cellphone na yan, doon masisira ang ating buhay. Kaya kinakailan maging alerto po ang bawat isa. Amen? Ito'y na makaganda mga kapatid ko, kung ating isipin magandang bagay. So, balit ba ng huli mga kapatid ko, kung hindi tayo marunong, hindi tayo mahusay magbantay, itong gamit ito, itong sisira sa ating buhay. Baka pagdating ng araw, mawalay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakila at mapagpalang Diyos. Dito sa 34 at 35, ang sabi rito, natapot, mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kaalasingan at sa mga pagsusumakit na ukol sa buhay na ito, at dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Kaya tayo mga kapatid, iingat tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Baka tayo mahikayat mga kabaikan magsusumangkit doon sa mga bagay na gawa ng sanglibutan. Amen? Na kung saan baka biglang dumating yung galit ng ating mahal na Panginoon at tayo hindi makatanan, mga kapatid. Yan ang dapat dating iwasan. Mas mahalaga na lagi nating unahin ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mas mahalaga na tayo maging tapat tayo sa lahat ng bagay. Tapat tayo sa ating pananampalataya, tapat tayo sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, maging tapat tayo sa ating sarili, lalo't higit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maging tapat ang bawat isa sa atin. Amen. Upang pagdating ng ating malapan ng pagbalik ng ating dakang Diyos, tayo pong lahat mga kapatid ko, nais ng Diyos ay sama-sama tayo gagagitin ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ang langit mga kapatid ay nakahanda na sa bawat isa sa atin. Amen. Yung bagong Jerusalem na tinatawag dito mga kapatid ko, na tinatahanan ng katuwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin na malakas ang ating dakila at mapagpalang Diyos. Kaya ang sabi ng Biblia, mismo ang Diyos ay nangungusap sa bawat isa sa atin ng panghawakan po nating matibay ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ito lamang ang tanging paraan mga kapatid upang tayo makatakas mga minamahal sa galit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Buksan po natin ang Kawikaan. Kawikaan 4:20 hanggang 22. Dito sa Kawikaan, 4:20 hanggang 22. Anak ko, makinig ka sa aking mga salita, ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Huwag manghiwalay sa iyong mga mata, ingatan mo sa buturan ng iyong puso. 22. Sapagkat buhay sa nangakasumpong at kagalingan sa buo nilang katawan. Amen. Amen. Kaya ang Diyos mga mismo ang ating pinakamamahal na Panginoon nangungusap sa bawat isa sa atin. Ang sabi ito, anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Huwag mga hiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo sa ibuturan ng iyong puso sapagkat buhay sa kasumpong at kagalingan sa buo nilang katawan. Ang salita ng Diyos mga kapatid, ito po ay sagrado. At ito lamang ang tanging paraan mga kapatid upang tayo makatakas sa panganib na darating. Amen? Mapanghawakan po natin yung ating pananampalataya na walang alinlangan tayo mga kapatid ko sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na hindi na natin hinahangad mga kapatid ko na tayo po ay yumaman pa mga minamahal o makapagpagawa ng mga malaking mga mansyon o makabili ng mga magagarang mga sasakyan. Ang ating hangarin mga kapatid ko na tayo'y makagawa ng mabuti sa harapan ng Diyos. Amen? Yung ating hangarin na tayo makasunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung ating hangarin na tayo makasunod sa katuwiran ng Diyos, anuman mangyari mga kapatid ko, ang Diyos mga kapatid ko ay maging kasama natin sa problema, sa kahirapan, sa pagsubok sa buhay, nariyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po tayo pababayaan ng ating dakilang Diyos kung tayo ay susunod lamang sa katuwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas ang ating dakilang Diyos at sana mga kapatid, unawaan po natin ang bahagi nito kung gaano kahalaga mga kapatid ko ang kaligtasan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kahit ito'y mga kapatid ko, Bible study mga kapatid, pero mahalaga ito na dapat na maunawaan ng lahat. Amen? Upang ang tao mga kapatid makapaghanda sa panganib na darating sapagkat tayo mga kapatid ko, huling araw na humaharap na tayo sa panganib na darating. Purihin ang ating dakilang Diyos. At bago tayo magpatuloy, awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.